Gustuhin man, tila walang panahon sa ngayon para magdalamhati ang mga nawalan ng tahanan sa Isabela dahil sa bagyong Nika. Ilang oras lang kasi ang pagitan at kailangan na naman nilang maganda sa paghagupit ng bagyong Ophel. Mula sa bayan ng Ilagan sa Isabela, nakatutok live si James Agustin. James. Emil, hindi pa man tuluyan nakakabangon yung mga residente na naapektuhan na nagdaang bagyo dito sa lalawigan ng Isabela. Eto't naghahanda na naman sila para sa paparating na bagyong Ophel. Balik sa evacuation center ilan nating mga kababayan, lalo na yung mga nawalan ng tirahan. Nakauwi na sa wakas kaninang umaga si Leonard matapos ang 2 araw na pananatili sa evacuation center. Pero ang dinatnang bahay, wasak na matapos mabagsakan ng puno dahil sa pananalasa ng bagyong Nika. Halos wala siyang naisalbang mga gamit. Mahirap po mawala ng bahay. Kahit nakikitira lang kami rito sa lupang to, mahirap pa rin. Kasi gumastos din po kami rito. Saka yung mga gamit namin. Meron man gusto sana tumulong, kahit konti lang. Pero walang oras para sa pagdadalamhati dahil nagbabanta naman ngayon ng bagyong Ophel. Kaya kahit kauwi pa lang, lilikas siya ulit ngayong araw. Kapag sinabihan kaming bakwit na po agad. Ang kanyang kapitbahay na si Mang Jessie, abala sa paglalagay ng pabigat na bato sa bubong. Ang ipinanulumo ng kanyang misis na si Aling Rosita, ang pinadapa nilang kabuhayan. Kahirap po ng buhay. Lalo yung mga pinagkukunan namin na binebenta, nasira po lahat yung sagingan namin. Saka yung mga talong dun banda, nasira po lahat. Sa barangay Apanay, 7 pamilya pang nasa evacuation center. Ang 5 buwang buntis na si Maylene kasamang lumikas ang kanyang anak at pamangkin. Sariwa pa sa kanyang alaala kung paano tinuklap ng bagyo ang dingding ng kanilang bahay. Biglaan lang po kasi sir, kasi sobrang lakas po ng hangin. Kaya nakakadala po. Dito muna po kami sir. Kasi baka bigla na naman pong gano'n na naman po mangyari sa amin. Nakahanda na ang mga rescue equipment ng Alicia MDRMO, lalo't 4 ang bahaing barangay na kailangang bantayan. Sa Ilagan City, nasa 343 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers. Mayroon na rin itinayo mga modular tent. Si Josephine, 3 araw na rito dahil baha pa rin sa kanilang bahay. Natatakot po kami sir kasi mayroon na naman pong parating na bagyo kaya dito muna po kami. We encourage them na open ang ating mga evacuation center kasi meron pa tayong Ophel at meron pa tayong Pepito na inaasahan na pwedeng dumaan sa Northern Luzon. So para mas madali na sa atin ang evacuation. 43 barangay sa lungsod ang binabantayan na itinuturing na flood-prone areas. Natapos na ang pagre-repack na mahigit sa 5,000 relief goods na dagdag sa stockpile ng pamahalaang panlalawigan. Ang Magat Dam nakabukas pa rin ang 2 spillway gate at patuloy na nagpapakawala ng tubig. Samantala, Emil, patuloy yung monitoring ng mga otoridad lalo na dun sa mga coastal municipalities at dun sa bayan nga ng Palanan ay nagsimula na yung preemptive evacuation kaninang hapon. Yan muna yung latest mula dito sa lalawigan ng Isabela. Balik sa Emil. Maraming salamat, James Agustin.